Minsan, ang katotohanang matagal nating hinahanap ang siya ring wawasak sa ating buong mundo. Sa pagitan ng mga pader ng ospital, nabuksan ng isang sikretong taon na ring nakabaon. Isang pangakong nakatali sa negosyo at sa nakaraan na hindi inasahang magdidikta ng tadhana ni na Christine at DJ. Pero hindi lang doon natatapos ang gulo. Sa gitna ng muling pagtatangka ni DJ na bumawi, isang hindi inaasahang pagtatapat mula kay JP ang mapagpapabagsak sa mga natitirang piraso na nakaraan ni Christine. Ang mga kasinungalingan na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, ang mga email na naging mitya ng puot ni DJ. Ngayon ay unti-unti nang nabubuo ang puzzle. Ngayong alam na ang katotohanan, sapat na ba ito para mapatawad si DJ? O tuluyan na ngang guguho ang lahat dahil sa mga pagkakamaling nagawa na? Tara, harapin natin ang katotohanang matagal nang itinago. Simulan na natin. Christine, POV. Pagkarating namin sa ospital ay agad akong bumaba sa motor niya. Hindi na ako naghintay pa sa kanya. Diretso ako kagad sa private room ni Lola Francis. Habang si DJ naman ay tumuloy sa nursing station. May kailangan lang siguro. Pagbukas ko ng pinto, agad bumungad sa akin ang halakhak ni Lola Patricia. Nakaupo si Lolo sa kama, nakasandal at mukhang masigla na. Hawak niyang kamay ni Lola habang masayang nagkwekwentuhan silang dalawa. Para silang teenagers. Yun yung klase ng pagmamahal na pinapangarap ko. Yung tipong kahit na ilang taon ang lumipas, kahit na ilang pagsubok ang dumaan, buo pa rin at mas matibay. Mas totoo, mas lumalim ang pagmamahalan sa isa't isa sa mga dekadang lumipas. Christine, apo, tawag ni Lolo nang mapansin niya ako. Halika dito. I nodded and smiled faintly. Lumapit ako kaagad sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Yung yakap na parang gusto mong ipadama na nandito ka na. Naligtas siya na hindi mo na siya papayagang mawala. I miss you so much, Lolo. Bulong ko sa leeg niya. Naramdaman kong huminga siya ng malalim, parang kinukulong ang sandaling yun. Ngumiti siya. Kaya nga gusto ko si DJ. Gusto ko sanang umuwi. Nababagot na ako dito sa ospital. Pero apo, ano nangyari? Okay na ba kayo? Kumalas ako sa kanya sa pagkakayakap. Napatingin ako kay Lola Patricia na tahimik lang na nakatingin sa akin. Encouraging, gentle. Umiling ako. Hindi pa po. Hindi ko pa po siya napapatawad. Tahimik sandali sa loob ng kwarto. Hindi ko po alam kung kailan Lolo pero kilala na po siya ng triplets. Pumayag na po kung umuwi kami sa Quezon para ipakilala sila sa mga magulang niya. 3 araw lang po. Bukas po after taping, aalis po kami. May kumislap sa mga mata ni Lolo. Halos parang naiiyak siya pero pinipigilan. That's a good start, apo, sabi niya. Hawak pa rin ang kamay ko. Pasensya na at minadali kita. Forgiveness, it doesn't happen overnight. Alam ko yon, pero darating din yung araw na kahit papaano hindi na masakit maalala mga nangyari. Tumango lang ako. Hindi ko kayang magsalita agad, ang bigat pa rin ng dibdib ko. Pero ang presensya ni Lolo parang unti-unti nagpapaluwag sa space sa puso kong ilang taon ng barado. Mahirap sa umpisa, sabi niya. Pero sa bawat araw na pinipili mong subukang magpatawad, kahit na kaunti, you're healing. At darating din yung araw na kaya mo na siyang tignan nang walang sasakit. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin pero napapikit ako. Naramdaman ko na may luhang dumaan sa pisngi ko pero kagad ko ring pinunasan. Ayoko munang umiyak. Hindi pa ako handa. Pero siguro somewhere in my heart, I'm slowly getting there. Napatitig ako kay Lolo Francis. Matagal ko na tong iniisip. Alam ko marami nang nangyari. Nasaktan na ako, umiyak, lumayo, bumalik pero kahit na paulit-ulit kong pilit unawain ang mga bagay-bagay, may isa talagang tanong na hindi mawala sa isip ko. Bakit nga ba? Bakit kahit na anong gawin ni DJ, kahit na ilang beses pa ako masaktan, parang siya pa rin ang gusto ni Lolo para sa akin? Kaya habang nakaupo ako sa tabi niya, habang ramdam ko pang init ng palad niyang hawak ang kamay ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko na magtanong. Lolo, mahina pero diretsong tinig ko. Pwede ko po bang malaman kung bakit botong-boto ka pa rin kay DJ para sa akin kahit na pagkatapos ng lahat?
Naku, curious na tanong ko, matamis siyang umiti. Hindi yung basta ngiti lang, yung ngiti na may alaala, may lalim, parang may hinugot mula sa nakaraan. Hinawakan niya ulit ang kamay ko, kinulong sa pagitan ng dalawang palad niya. Tumingin siya kay Lola Patricia na para bang humihingi ng lakas ng loob bago siya bumaling mula sa akin. Dahil sa pangako, Apo, aniya, mahina pero malinaw. DJ's great-grandfather, Victorio Pistojo, was a great friend of mine, a good mentor. He was like a father to me. Siyang nagturo sa akin kung paano maging matalino sa negosyo, kung paano bumangon kapag nalulugi. Siyang isa sa mga dahilan kung bakit lumago ang pharmaceutical company ng mga magulang ko. Napakunot ang noo ko. Hindi ko yun inaasahan na sasabihin ni Lolo. Marami pala akong hindi alam sa kanila. Victorio was also my father's best friend. Dagdag niya. Ang usapan nila noon, ipapakasal ako sa ampon nila. Pero hindi natuloy kasi nag-asawa siya ng isang benta court. At alam mo Tin, masaya ako na hindi yun nangyari. Dahil kung hindi ko makikilala ang Lola Patricia mo na may asul na mga mata na minana ng daddy mo, ate mo at ng Kuya Brian mo. Kayong dalawa lang ni Brayden ang naiiba. Ang Tito Kane mo, Tita Patricia sa akin ang mga mata nila. Tumawang lolo pero hindi abot sa kanyang mga mata. Napangiti rin ako. Pero hindi pa daw natatapos ang sasabihin niya. Akala ko matatapos ng pangako niyon sa henerasyon ng mga magulang namin. Patuloy pa ni Lolo, pero hindi pa rin natupad. Yung anak sana ni si Dexter. Pero pinakasalan niya si Sylvia na siyang tunay na festejo. Wala pa rin nangyari. Kaya pinangako ko sa sarili ko na akong tutupad sa pangakong yun. Kung hindi sa akin, baka sa apo ko. At ikaw ang best choice ko. Natawa ako, kaya pala ipinakasal ako kay DJ na hindi siya nagdalawang isip. Pero biglang natigilan si Lolo Francis na walang ngiti sa labi nito, napalitan ng lungkot na umapaw sa mukha niya. Tumingin siya ulit kay Lola Patricia, this time para bang may mabigat na tinatapatang sekreto. At hindi lang yun ang totoong dahilan, Apo. Huminga siya ng malalim, parang ang tagal niyang gustong sabihin to, lalo niyang hinigpitan ng hawak sa kamay ko. Nalaman ko noon, Victoria was not just a mentor or a best friend. He was the biggest silent investor sa kumpanya namin. Hindi yun alam ng karamihan. Hindi yun alam ni Dexter, ni Sylvia, or ni DJ. Pero narinig ko mismo. Nagtatalo sila ng daddy ko. Gusto ng tatay ko na solohin ang negosyo. He wanted Victorio out at nagawa ng aking ama. Napatalsikin si Victorio. Naging gahaman ng tatay ko. Nasilaw sa kapangyarihan at pera. Sobrang galit siya noon kay dad. At mula noon, kinain ako ng konsyensya ko. Nanigas ang katawan ko, parang unti-unti ako nanlalamig. Pinangako ko sa sarili ko na isang araw, isa sa pamilya natin ang magpapabilang sa pamilyang festejo para makabawi man lang ako sa pagkakamali ng aking ama, para maibalik yung respeto at utang na loob. At nang makita kong napalapit ka kay DJ, para sa akin, yun na ang tamang pagkakataon. Tahimik lang ako, hindi ako makagalaw, para kung binuhusan ng isang gabalding malamig na tubig. Napamaang na lang ako, hindi ko alam ang sasabihin. I'm sorry, Apo, dagdag ni Lolo, habang mariing hawak pa rin ang kamay ko. Hindi ko sinasadya na ilagay ka sa gitna ng lahat ng ito. Hindi kita gustong pilitin, pero yun ang totoong dahilan. Hindi ko sinabi noon kasi ayokong isipin mo na kaya lang kita isusulong kay DJ ay dahil sa negosyo. Pero totoo yun. That's part of it. I saw how he loved you. The part is real. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Tumayo ako. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Parang may bumara sa lalamunan ko. Napatingin ako kay Lola Patricia. Kita sa mukha niyang pag-aalala pero hindi siya nagsalita. Alam kong alam niya ang katotohanan. Kaya pala sobrang panig ni Lolo kay DJ. Kaya pala gusto niya kaagad ang kasal. Hindi lang dahil sa puso, kung hindi dahil sa nakaraan. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Wala akong masabi, naubusan ako ng sasabihin. Nakatitig lang ako sa kanila at sa dami ng tanong sa isip ko, isa lang ang malinaw. Paano mo paghihiwalayin ng puso at utang na loob? Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang dalawa. My eyes still confused. Pakiramdam ko may gumagapang na libo-libong tanong sa dibdib ko at lahat sila gustong lumabas.
Gustong sumigaw pero hindi ko alam kung alin ang uunahin. Tumingin ako sa Lolo Francis. Napansin ko kung gaano kabigat ang dala niya sa puso niya. Mula sa pagkakaupo, tumayo ako. Lumakad ako pabalik-balik sa harap ng kama niya. Mabilis ang tibok ng dibdib ko. Ayaw ko sanang magtanong, baka mapagod siya. Baka tumaas ang blood pressure niya. Kagagaling niya lang sa operasyon pero hindi ako mapakali. Hindi ko napigilan. Lolo, I swallowed. Alam ba ito ni Daddy? Pati sina Tito Kane at Tita Pauline. Napating siya sa akin, saglit siyang natigilan at parang inaalala kung dapat niya ba akong sagutin pero sa huli, umiling siya. Mabagal at may bigat. Hindi nila alam, Apo, at sana manatili na lang sa atin ito. Tumingin siya sa akin ng diretso. Pagod na rin akong magtago pero mas pagod ako na makasakit. Tumango ako kahit hindi ko pa lubos na naiintindihan ang bigat na lahat. Hindi ko alam kung dahil ba lolo ko siya kaya pinipilit kong unawain kahit na masakit o dahil may bahagi sa akin na gusto pa ring paniwalaan na may dahilan ang lahat. He looked at me again, this time more serious. Soon, I'll appoint DJ as isang mataas na posisyon sa kumpanya. I need someone solid beside your father. Someone who can balance the power. And I trust DJ to do that. Bumuka ang bibig ko. May tatanong pa sana ko pero may kumatok sa pinto. Sabay bukas nito. Sumilip si DJ. Hawak ang isang patient chart. Kasunod niya si Ate Bea na may ngiti sa kanyang labi. Lolo, Lola, bungad ni ate. May mga kailangan lang tayong i-check saglit bago ang discharge, okay? Napatingin ako kay DJ. Saglit lang pero sapat para maalala kong lahat ng dapat kong kalimutan. Ngumiti si Lolo sa kanila, parang wala lang nangyari. Pero ako, ang naiwan na parang napagitna sa tanong na hindi na tuluyang mabibigkas pa. Pagpasok pa lang namin sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong na kami ng malakas na hiyawan. Daddy! Parang mga bullet train ng triplets na nagsipagtakbuhan, palapit sa amin, sabay-sabay pang sigaw. Kulang na lang ay may fireworks na marching band na sumalubong sa amin. Aga nilang dinamba si DJ na parang staff toy. Wah, easy, easy. Natatawang pigil ni DJ habang halos matumba na sa lakas ng yakap ng tatlo. Si Kael nasa kaliwang binti niya. Si Cole nakasabit sa leeg at si Dinaya, well, she climbed his back like a monkey. Hindi ko mapigilang matawa, lahat ng pagod ko sa buong araw parang nag-evaporate. Kids, huwag kayo masyadong magulo. Baka masaktan si Daddy. Awat ko sa kanila habang pilit kong inaalis si Cole sa pagkakasabit. Pero hindi sila nakinig na tatlo. Sila naman ang nangharot kay DJ. Kinikiliti, kinurot, kinisapisngi, sabay hiyawan ng, "We miss you, Daddy!" Tapos biglang humarap si Danaya sa akin, eyes sparkling. "Mommy, I saw you on TV earlier. Daddy kissed you!" She shrieked, then giggled like just discovered a huge secret. My eyes widened. Oh no. Oh my God, bulong ko habang sinapong noo ko. Sino ba nagbantay sa mga batang to? Bakit hinayaang manood ng TV? Naka-nationwide telecast pala kami kanina. Paano ko nakalimutan kasama pala sa actual footage yung halik na yun? And now, si Danaya proud na proud pa. "We want to see it again. Like now, Mommy. Right here. Live version." She squealed. "Yeah! Kiss! Kiss! Kiss!" Sabay-sabay na chant ng tatlo habang pumapalakpak pa. Guys, no. Wait, stop. Sinubukan kong pigilan pero parang wala na. Crowd favorite ng scene. Si Mommy Maria, ngiti-ngiti. Ganun din si Daddy Claude. Ang mga yaya, guards, even the gardeners. Lahat sila napangiti sa kakulitan ng tatlo. Silang nagbibigay kulay sa mundo namin. DJ just stood there, one brow raised, clearly enjoying the show. I swear you better not smirk. Bulong ko sa kanya pero masyado siyang nakangiti. Hayop. Pabor lagi sa kanya at ako naman laging cornered mouse. Dahil cornered na ako ng sariling anak, napapikit na lang ako. Fine, one kiss. One, DJ lean in. Soft, short, ramdam ko kaadyang kilig, but of course deadma ako. Kunwari pero mga bata, nagpalakpakan at nagsigawan na parang nanalo kami sa lottery. Pagkatapos nun, agad na namang nabaling ang atensyon nila. Their lolo old Francis had just stepped out from the car, nakararating lang at sabay-sabay na nagsipaktakbo ulit ang mga triplets. Lolo! Lolo Francis!
DJ chuckled beside me habang ako'y nakatayo pa rin, stunned, trying to process kung paano ko pinagtulungan ng buong mundo para halikan na naman siya. He leaned closer, whispered with wide grin. "That's two down. Count ka ha." Umirap ako pero to be honest, parang gusto ko rin ng kasunod pero hindi ko alam kung anong pumipigil sa akin habang pinagmamasdan kong triplets na masayang nagkukulitan kay Lolo Old Francis nila. Napangiti na lang ako. Lahat sa paligid tila nahawa na rin siya kasiyahan ng mga bata. Maingay, magulo pero masarap sa pakiramdam. Pero habang nakatayo ako sa gilid, hindi ko maiwasang hindi siya tingnan. Si DJ. Nakatayo at nakangiti sa mga bata pero sa mga mata niya may lalim. May pagod pero kita kong labis na kasiyahan niya. At somewhere in the back of my mind, may parte ng puso kong tinapik ng konsensya. Lalo nang maalala kong sinabi ni Lolo. Ang pangakong matagal nang nakabaon sa pagitan ng pamilya namin at ng festejo. Ang ginawa ng aking great-grandfather. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng pamilya ni DJ kapag nalaman niya yun. Bago pa ako tuluyang kainin ng guilt, biglang may humintong sasakyan sa harap ng mansyon. A red sports car, and I knew that car. Napangiti ako, si JP. At least, mababaling sa ibang atensyon ko. Makakahinga din ako kahit na sandali. Tumigil ang ingay, lahat na palingon. Si DJ, I saw him freeze. As in, literally. Kita ko sa mukha niyang matinding pagkadisgusto. Parang may something na kuryente sa buong katawan niya. His jaw tightened at hindi ko pinalampas ang pag-asim ng mukha niya nang bumaba si JP mula sa kotse. I stepped forward. Sinalubong ko si JP. Kasabay ng triplets na kagading tumakbo papunta sa kanya. "Uncle JP!" Sigaw ni Danaya, sabay yakap sa hita nito. JP laughed and ruffled her hair, then walked straight to me. Walang alinlangan, umalik siya sa pisngi ko. Sa peripheral vision ko, I saw DJ clench sa jaw. Clenched fist, but he had no right to be jealous. Wala kaming label, wala kaming malinaw na relasyon. Ang meron lang kami ngayon ay dahil sa koneksyon ng mga bata. Pumasok ng lahat sa loob ng mansyon. Pero kami ni JP, tahimik na dumiretso sa pool area. Tahimik, walang ingay, presko higit sa lahat, walang bata. Naupo kami sa poolside, side by side, parehong tahimik lang, until he reached for my hand. Gently, kinulong niya to sa mga palad niya. At alam ko na may sasabihin siya. "Tin," he smiled softly. "I just came to say goodbye." Napatigil ako at kumunot ang noo ko. "Goodbye? Why? Where are you going?" "Babalik na ako sa States." Mahinahon niyang sagot. Nagulat ako. "Ngayon?" He shook. "Next week. Baka hindi ko na maasikasong magpaalam kaya inagahan ko na." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Lungkot ba? Gulat? O takot na baka siya na yung nawawala sa buhay ko sa tamang oras? "Is it because of me and DJ?" I asked softly. Umiling siya. "No, huwag kang mag-alala. I know why you're doing this. I know it's for your grandfather. I understand." Nakaramdam ako ng kirot. Hindi siya galit, hindi rin siya bitter. At doon ako mas lalo pang nakonsensya. "JP, you don't have to explain anything," he said gently. "Just promise me one thing." Napatango ako. "What?" "Be honest with yourself." Tumitig siya diretso sa mga mata ko. "You love him. Christine, mahal mo si DJ." Parang may sumabog na something sa dibdib ko. "I don't." Mabilis kong sagot. "You're wrong." Tahimik lang siya pero hindi niya kailangan magsalita pa. Ramdam ko, kitang-kita sa mga mata niya na hindi siya naniniwala at mas masakit dahil alam kong ako mismo, hindi ko rin yata kayang paniwalaan ang sarili ko. Ilang segundo pang lumipas, pareho kaming natahimik ni JP. Yung klase ng katahimikan na hindi awkward pero hindi rin komportable. Parang may nakasabit sa hangin, waiting to drop. Pinagmasdan ko yung pagkakahawak niya sa kamay ko. Yung grip niya, parang may gusto siyang sabihin na matagal niya ng kinikim-kim. Then, he whispered, "I'm sorry." Napalingon ako sa kanya. Nagtaas ako ng kilay. Confused. "Sorry? For what?" JP took a deep breath before he spoke. "Tin," tumitig siya sa akin. "I've liked you ever since we were kids. Alam mo yun, hindi ba? Tahimik lang ako. I didn't nod. I didn't shake my head. I just let him continue." Selos na selos ako kay DJ noon. Remember nung pinag-agawan ka namin? Hinila kita papunta sa akin tapos sinila ka rin niya. Nag-away kami dahil sa'yo. He gave a small laugh pero halatang pilit.
Kahit ako natawa ng konti nang maalala yon. I'm sorry because I went too far. Ako yung nagsusumbong sa daddy mo nun. Ako yung nagsabing sinasamantala ka ni DJ. Nakipag-deal ako kay Marilu because of my jealousy. Gusto ko lang mapalayo siya sa'yo. Parang may malamig na tubig na binuhos sa katawan ko. Nanigas ako. Hindi ako makagalaw. Ako rin yung gumawa ng fake email account na binigay ko sa kanya. Tuloy niya. Ako yung sumasagot sa email niya nung una hanggang sa hindi ko na sinagot yung iba pa. Para magalit siya. Para mawalan siya ng tiwala sa'yo. At ibaling kay Marilu ang buong atensyon niya. But about the letter, kagagawan ni Marilu yun. Lahat ng mga paninira, kagagawan na ni Marilu yun. Hindi ko alam kung paano huminga ng maayos sa mga oras na yun. Sinamantala ko yung pagkawala mo ng alaala. Ginamit ko yun para maging malapit sa'yo. Naging selfish ako, Tin. I wanted you to choose me. Kahit hindi patas. Kahit nakasinungalingan ng lahat. Naramdaman kong unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko. I'm sorry. I really am. And now, I accept it. He smiled sadly that no matter what DJ owns you. Parang may humigop na hangin sa paligid. Parang wala ko narinig kundi katahimikan lang. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Yeah, I remember the email. Yung sinusumbat ni DJ. Na nasaktan siya. Na bakit ko siya iniwan. Hindi pinagtanggol. I thought he was being dramatic. Pero totoo pala lahat namang sinasabi niya noon. Pero ang mali niya lang akong pinagbintangan na gumawa. And it was JP all along. Napatakay pa ko ng kamay sa bibig ko. I wasn't crying. Hindi rin ako galit pero may kung anong sakit na hindi ko mahanap kung saan galing. I shook my head slowly. Hindi para sa kanya kundi para sa sarili ko. Parang gusto kong magsalita pero walang lumalabas. Gusto kong sabihin na nasaktan ako. Na sobrang unfair, na hindi niya dapat ginawa yun pero wala. Ang kaya ko lang sabihin sa loob ng utak ko ay, now it all makes sense. Dahil sa mga kasinungalingan nila, kaya ako sinaktan ni DJ. Ngayon alam ko na. Pero ang tanong, too late na ba para itamang lahat? Nakakilabot hindi ba? Minsan ang pinakamalaking hadlang sa ating kaligayahan ay hindi ang ating sariling pagkakamali o hindi ang mga lihim na itinanim ng ibang tao sa ating paligid. Ang pagtatapat ni JP ay isang mabigat na sampal sa katotohanan na ang puot na matagal ng kinikimkim ni DJ at ang sakit na nararamdaman ni Christine ay bunga pala ng panlilinlang ng taong akala nila ay kakampi. Ang aral ngayong araw, ang katotohanan ay may sariling paraan para lumutang. Gaano man ito kalalim na ibaon ng kasinungalingan, masakit man itong tanggapin, ito ang nagsisilbing susi para malaman natin kung sinong tunay na nagmamahal at sinong nagmamanipula. Ngayon na alam na ni Christine ang buong kwento, kaya niya na bang iwanan ng pait at harapin ang hinaharap kasamang lalaking minamahal niya noon pa man? Ano sa tingin niyo ang magiging reaksyon ni DJ kapag nalaman niyang hindi pala si Christine ang traidor na iniisip niya? Handa na ba siyang humingi ng tawad sa sarili niyang maling akala? Abangan sa susunod na bahagi. I-comment ang inyong reaksyon sa revelasyon ni JP. Maraming salamat po.